Sa umagang ito, muli isang na namang araw na tayo muling magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil hindi lamang dapat kada linggo tayo nagpapasalamat, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Tayo magpasalamat, tayo magpuri, at tayo sumamba sa ating Panginoon. Muli sa umagang ito, bago natin simulan ang ating pagpupuri, ay tayo muna ay umawit at sumamba sa kanyang pangalan. Hindi natin ito magagawa kung hindi tayo babasa ng isang talata sa salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Psalms 89, 1 verse 2. Amen. Sa Psalms 189 verse 2, bago tayo magsimula sa pag-awit at pagsamba sa Panginoon, sinasabi rito, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built upon forever, thy faithfulness shall thou establish in heaven. Sa wikang Tagalog, sinasabi rito, aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon, magpakailanman. Aking ipapabatid ang aking bibig, ang inyong pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat aking sinabi, kaawaan ay matatayo, magpakailanman, ang pagtatapat mo'y iyong itatatag sa mga kalangitan. Amen. We worship God for His faithfulness sa umagang ito. Purihin natin siya. Sambahin natin siya. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat siya ay mabuti at kanyang pagtatapat ay sa habang panahon. Kaya sa umagang ito, purihin natin siya. Walhatiin natin ang ating Panginoon at sambahin natin siya. Mga kapatid na nasa tahanan, tayo umawit, sumamba sa kanyang pangalan at magpasalamat sapagkat ang kanyang katapatan ay mananatili sa habang panahon. Ang kanyang katapatan ay mananatili. Purihin natin siya, mga kapatid. Great is His faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Purihin natin siya. Pasalamatan natin siya. Ang katapatan ng ating Diyos, siya'y tapat. Kaya naman po purihin ang aking mga labi, ang aking Panginoon sa kanyang katapatan. Hindi sa anumang paraan, hindi niya ako pinabayaan, hindi pinagkulang man. Kaya mga kapatid, purihin natin ang katapatan ng ating Panginoon Jesus, ang katapatan ng ating Diyos. Kaya tayo tunay na nagtitiwala sa Kanya sapagkat siya'y tapat. We have faith because He is faithful. Kaya mas umagang ito, purihin natin siya. Walhatiin natin ang banal niyang pangalan. Sa iyo ang papuri at pagsamba at pasasalamat mo aming Panginoon. Sa umagang ito, gabayan mo kami. Bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng kapayapaan ng aming mga puso. Pag-alaman mo sa amin, pagmamahal sa iyong salita, pagmamahal din ang sa kapwa. Purihin ka, walhatiin ka. Amen. Amen. Sa umagang ito, binabati ko ang lahat ng nasa tahanan. Muli tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon, salita ng Diyos. Ang ating paksa na ating tinatalakay, na higit na halos isang buwan na simula ngayon ay tungkol sa iglesia. Pinag-usapan natin ano ba ang iglesia, ano ba ang layunin ng iglesia,
kahalagahan nito at nung nakaraang linggo, bakit ako kaanib sa iglesia. Ngayon na naman, ating tatalakayin bilang pagtatapos sa buong buwan na to, ang tatalakayin natin ay tungkol naman sa ano ba ang dinudulot ng iglesia sa atin. Ano ba ang pinaka-purpose? Ano ba ang purpose ng iglesia? Amen? Bago tayo magsimula, alam natin sa kapanahunan natin na ang pinaka number one na ugat ng problema, kagaya ng pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, ay ang kasalanan. So, ibig sabihin, ang pinaka number one na problema sa buong mundo ay pagsuway. Kasi ang kasalanan ay ibig sabihin ay pagsuway. At pagsuway, ibig sabihin mayroong kautusan. Kaya naman sa umagang ito, pag-aaralan natin kung ano ba yung dinudulot ng iglesia. Ano ba ang meron sa iglesia, kung bakit kayo dapat na umanib. At sa umagang ito, pag-aralan natin. Dito nagsimula ang problema ng lahat sa kasalanan. Minsan iniisip natin, hindi bro, ang problema kasi kahirapan. Hindi bro, ang problema kasi yung kinalakihan nila. Hindi ang problema kasi yung media. Mga kapatid, ang pinaka-problema sa lahat ay yung pagiging masuwayin ng tao sa Diyos. Kaya kapatid, maunawaan natin nung mga nakaraan nagkaroon ng tinatawag na total lockdown. Lahat sinasabi na manatili lamang sa tahanan. So makikita natin na lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay nakita ang lahat. Karamihan ay hindi sumusunod. So ang ibig sabihin ng problema sa ating lipunan ay hindi ang gobyerno o namumuno, kundi ang problema ay mga tao sa kanilang pagiging masuwayin. Ngayon, pag-uusapan natin, kung ating hukayin ang problemang ito, kadalasan, kung makikita natin, alin ba ang pinaka-unit ng sa lipunan natin? Pinakamaliit na grupo, di ba ang tahanan o ang pamilya? So, ibig sabihin, ang pinakaugat ng kasalanan ay ang pamilya na ang pamilya na nabigo sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak. To the sense na hindi nila madisiplina ang kanilang mga anak sapagkat mismo ang mga namumuno sa pamilya ay mga masuwayin din. Kaya naman mga kapatid, ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay ang church at ang submission natin, pagpapasakop natin sa iglesia. Kung ating papansinin sa Proverbs 22, sinasabi rito, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way we should go, and when he is old, he will never depart from it. So ang ibig sabihin mga kapatid, upang mailigtas natin ang ating mga anak, upang magkaroon ng lipunan na maging masunurin, ay dapat simulan ito sa pamilya. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na ituro ang disiplina sa pamilya upang sa ganun sa paglaki nila ay malaman nila ang takot sa Diyos. Hindi lamang sapat na wag gawin ito, wag gawin ang ganyan. Kundi ituro ang disiplina sa pamamagitan ng pagmamahal. Kilalanin ang Diyos. Sabi nga, love the Lord with all thy heart and with all thy soul. Kaya nga mga kapatid, nawa maunawaan natin ang kahalagahan ng pagpapasakop upang nang sa ganun, lumago tayo sa pagkakakilala sa Panginoon. Ngayon, ang message title natin sa umagang ito ay ang iglesia at ang pagpapasakop natin sa iglesia. Ano ba ibig sabihin ng pagpapasakop? Sinasabi rito, the state of being obedient. The act of accepting the authority or control of someone else. Ibig sabihin, may mas mataas pa sa atin, kaya dapat tayong magpasakop. Nagsisimula yan sa pamilya. Halimbawa, ang mga anak ay magpapasakop sa mga magulang, sumunod sa mga magulang, at ang kanyang asawa ay magpapasakop sa asawa ng lalaki. Pag-uusapan natin yan, maraming kumbaga maraming debate na nangyayari dyan. Kaya naman, pagpapatuloy tayo. Sinasabi,
bago tayo umanib sa iglesia, o kaya naman kung bago tayo sa iglesia, nagkakaroon ng ritual sa bawat Christian na iglesia ay sa pamamagitan ng pagbabautismo, baptism. So ibig sabihin, maraming nagsasabi ang baptism ay dapat ilubog sa tubig. Kumbaga the real meaning ng baptism is submerged immersion by water. So ibig sabihin mga kapatid, na ang karamihan sa mga iglesia ay naligaw sa pag-aakala na ang pagkaligtasan ay itong pagbabautismo natin. Pagpapabautismo natin. So ibig sabihin mga kapatid, ang pagbabautismo ay ipapakita mo sa lahat na ikaw ay tagasunod na ng Panginoon. Ikaw ay umanib na sa iglesia. Nung ikay mananampalataya, hindi ka dapat manampalataya na nag-iisa. Dapat kang umanib sa mga kalupunan na iglesia na nagtitiwala sa Panginoon at binibigay sa Panginoon ng kaluwalhatian. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba itong baptism? Para maunawaan natin ang pinag-uusapan natin na pagpapasakop. So, ibig sabihin, ang baptism ay yun lamang to submerge, to immerse, to dip into water. Pero ang pinaka-context meaning nito is we are baptized in the name of our Lord Jesus. So, ibig sabihin, nung tayo magsimulang manampalataya at nung tayo simulang umanib sa iglesia, ay tayo'y nabautismuhan. We are submerged. Ibig sabihin, ibinaba natin at pagpasakop tayo sa otoridad ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, baptism means we are under the Lordship of our Lord Jesus Christ. We have submerged. Dapat magpasakop tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsama natin sa grupo ng mga mananampalataya na iisa lamang ang layunin ay upang luwalhatiin ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagpupuri sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-ibig sa bawat isa. Ngayon, pag-uusapan natin, minsan naiisip natin, ang pinaka-purpose ng church ay ma-bless ang lahat ng nakikinig. Although it's important na ma-bless ang bawat isa na makikinig sa salita ng Diyos. Pero ang pinakalayunin ng iglesia ay turuan ng tao na magpasakop sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag nagsasalita ang pastor, kapag nagsasalita ang tagapangaral ng salita ng Diyos, tinuturuan kanya na magpasakop hindi sa salita niya, kundi sa otoridad ng salita ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, once na ikaw ay nasa iglesia, hindi mo lang layunin para ma-bless ka ng message, kundi upang sundin at isabuhay ang lahat ng mga katotohanang narinig mo sa salita ng Diyos. Ito dapat ang pinakalayunin ng iglesia upang tayo ay magpasakop sa otoridad ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang ating verse na babasahin ngayon, ang pinaka-main verse, ay doon pa rin tayo sa Ephesians. Doon tayo nung nakaraang linggo, doon tayo kumuha ng main verse. Ngayon naman, ito yung pinaka-conclusion ng lahat sa organisasyon sa iglesia. Sa Epeso, mga sulat ni Apostol Paul sa Epeso 5, kung tayo po may mga salita ng Diyos sa kanila sa ating mga tahanan, ay tayo makibuklat sa Ephesians chapter 5, verses 21 to 24. Tayo makibuklat at makibasa, mga kapatid. Sinasabi rito sa wikang Ingles, submitting yourself one to another in the fear of God. Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, and even as the Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let wives be to their own husband in everything. Sa wikang Tagalog, sinasabi rito, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon.
Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin naman tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Ngayon mga kapatid, ang pinakadulo ng paglalarawan ni Apostol Paul sa church ay pinakita niya ang pagpapasakop ng bawat mananampalataya sa iglesia. At ngayon, nag-dig in si Apostle Paul sa pinakamalalim na ugat tungkol sa pamilya, na ang dapat ang babae, asawang babae, magpasakop sa asawa niyang lalaki. Ngayon pag-uusapan natin ito. Ito yung pinaka title meaning natin is Church and the Submission. Paano natin maunawaan ang pagpapasakop? Sisimulan natin ito sa pagpapasakop sa iglesia. Unang puntos na pag-aaralan natin, bago tayo magpatuloy, ano ba ang background na ito ng Ephesians? Sa background of the epistles of Ephesians, para maunawaan natin, sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, tingnan natin, huwag lang tayo pipili ng isang verse. Tingnan natin yung mga preceding verse upang hindi tayo maligaw sa pag-aaral o pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Unang-una, ang background ng Ephesians na ating pinag-aralan noon ay tayo ay binuhay muli sa mga patay. So, ibig sabihin, sa biyaya ng Diyos, binuhay niya tayo. Ibig sabihin, tayo masuway noon, naging masunurin dahil sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga, dahil sa ating pananampalataya, tayo naligtas. Biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya upang walang may pagmalaki ang sinuman. So, sinasabi natin nung nakaraan din, tayo inilipat ni Kristo. Tayo inilapit ng dugo ni Kristo. Inilapit tayo ng dugo ni Kristo sa ating Diyos Ama. So, ibig sabihin, kaya tayo nagkakatipon-tipon ay tayo mga pinatawad na. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pwede na tayong lumapit na magkakasama upang purihin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba at pakikinig ng kanyang salita. Ngayon naman, sa pagpapatuloy ni Apostol Paul, sinasabi kung paano tayo mamumuhay. Sinasabi nga, mamuhay tayo nagkagaya rin naman ng mga taong naliwanagan. So, ibig sabihin, now, ikaw ay kapamilya na bilang na sa iglesia sa pamamagitan ng pananampalataya, ang ating Ama na nasa langit ay maaari na nating tawagin na Ama sapagkat tayo nagtitiwala sa ating Panginoon Jesus. Ngayon, paano ba tayo mamuhay sa kapaligiran natin? Sa ating mga kapatid, sa ating mga katrabaho, kapamilya, sa ating gobyerno. Ngayon, pinutukoy na ito na Apostle Paul upang maipaliwanag kung ano ba ang church submission sa pagpapasakop in details hanggang makarating tayo sa pamilya. Ngayon, sinasabi, submit. Unang-una nating punto sa ating binasa kanina, sinasabi rito, sa binasa natin sa 21, na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. So, ibig sabihin, submit ourselves to the church. Ibig sabihin, submit ourselves to the church for it is good and for Christ's glory. Just as Christ surrendered Himself for our good and the Father's glory. So, ibig sabihin, pagpasakop natin ang ating mga sarili sa iglesia, kagaya rin naman ng ating Panginoong Jesus, sa bagamat siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao upang ipakita ang pagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. So ngayon, sinasabi, to submit in the reverence of Christ. Ibig sabihin, ang bawat isa ay magpapasakop lamang to the degree sa salita ng Diyos. Mga kapatid, maunawaan natin na ang church ay binubuo ng lipunan na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Bagamat ang iglesia ay nagkakasama-sama sa layuning itaas ang salita ng Diyos. Na kapag ang mga ngaral, nakaraan na discuss na natin mga nakaraan linggo, na kapag ang mga ngaral ay nagtuturo na ng salita, hiwalay sa salita ng Diyos, doon pa lamang tayo aalisin natin ang pagpapasakop sa iglesia. So, ibig sabihin, ang bawat nagsasalita ay mayroong otoridad to the degree lamang na siya ay nagsasalita sa salita ng Diyos. Nawa maunawaan natin mga kapatid.
Ngayon, pinuturo din natin na Christ is the head of the church. So, ibig sabihin, Christ is the head of the church. He is the founder of the church. Pinaliwanag natin noong nakaraan, para maging founder ang Panginoong Hesus ng church, ay nagtalaga siya ng mga propeta, apostol at mga propeta upang ipaliwanag ang salita ng Diyos na itinataas ang pangalan ng Panginoong Hesus na siya ang pinakaugat ng lahat. Nawa, maunawaan natin mga kapatid. Never na never tayo magkaroon ng samahan kung wala ang unity. Inuumpos natin ang lahat ng unity upang ang lahat ay magkaroon ng iisang layunin. Halimbawa na lamang sa sekular ng mga company, iniimpose nila na magkaroon ng mga ranking na may magkaroon ng manager, magkaroon ng CEO upang to the degree na ma-achieve nila ang purpose ng business. Halimbawa, isipin na lang natin sa isang kumpanya, ang daming boss. Hindi nila ma-achieve ang layunin. Ganun din naman sa iglesia, which is the spiritual na dapat lamang na magkaroon ng unity, magkaroon ng iisa. Baga sa iisang pananampalataya, iisang espiritu, iisa tayo sa Panginoon Hesus. Nung sa ganon, ang bawat katuruan sa iglesia ay nasusulat lamang, founded lamang sa katuruan ng Panginoon Hesus. Kaya mga kapatid, nawa maunawaan natin sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral na napakahalaga ng pagkakaisa. Hindi mabubuo ang salitang pagkakaisa kung wala ang pagpapasakop sa isa't isa. Nawa maunawaan natin. Tuloy tayo mga kapatid. Ngayon ang problema ganito. Ang pinaka number one na problema ay yung freedom. Kaya yung mga tao ayaw umanib sa iglesia sapagkat nalilimitahan ang kanilang kalayaan. Nawa maunawaan natin mga kapatid, na merong dalawang aspeto ng kalayaan. May kalayaang tinatawag na panglabas na kalayaan at meron naman tinatawag na kalooban. Ngayon mga kapatid, kung iniisip natin na kailangan natin ang pagiging malaya natin ay dapat natin gawin ang lahat nang wala dapat makikialam to the degree na nakikita na masuwayin ka. Take note mga kapatid, pagdating sa gobyerno, kapag hindi lahat ng iyong gusto ay dapat mong gawin. Kapag ginawa mo ang labag sa batas, ikay mga paparusahan sa paglabag nito. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Ganon din sa iglesia. Kaya nga, sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, isa sa dahilan kung bakit ang mga tao ay ayaw nilang magpasakop sa iglesia sapagkat alam nila na sila ay makasalanan. Ayaw nilang pinangmamasukan ng kanilang mga sarili-sariling buhay. Ayaw nilang ituwid to degree na ayaw nilang magpasakop. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi tayo magpasakop sa iglesia, isa rin ang dahilan. Hindi tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos. At ngawa maunawaan natin na ang lahat sa mundong na kinagagalawan natin ay ayaw sa Diyos. Ayaw nila. Kapag ikaw ay taong makasarili, ayaw mo sa mga batas. Maging sa gobyerno, ayaw mo. Sapagkat ang nililimitahan ang kalayaan mo. Ngayon, pag-usapan natin, ano bang concept netong freedom or slavery? Alam niyo ba mga kapatid na ang lahat ng tao na nabubuhay sa mundo ay alipin? In the sense na meron silang sinusunod. Bro, mali ka dyan. Baka baka merong mag-isip sa inyo na, ay bro, meron ako nakita na sinusunod niya lahat ng gusto niya. Biblically, spiritually, ang lahat ng tao ay alipin. Basahin natin ito sa John 8:34 para maunawaan natin ang pagkapasakop. In the first place, tayo alipin na bago pa tayo magpasakop. Sa John 8, maunawaan natin mga kapatid. Sa John verse 8, nawa masusundan niyo po ako. Sa John 8 verse 34, sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sinagot sila ni Hesus. Sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, nawa maunawaan natin, nasa Bible, kapag nire-repeat, kumbaga inuulit niya ang kanyang ini-emphasize niya ang katotohanan ito. Kaya nga sinasabi, verily, verily, katotohanan. So, ibig sabihin, itong katotohanan nga sinasabi na ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ngayon, tinukoy natin na may external na freedom at may internal freedom. Unless
na maging malaya tayo eternally, hindi talaga tayo tunay na maging malaya. Sapagkat sa paglabag natin sa kautusan, paglabag natin, sinusunod natin ang ating sariling mga gusto, alipin tayo ng ating mga sariling nasa o kasalanan. Sinasabi ng Diyos, ang lahat na kakasala ay alipin ng kasalanan. So mga kapatid, nawa maunawaan natin. Yung sinasabi na ayaw kong sumali, makisama dyan sa church kasi pinahadlangan nila. Ayaw kong paalipin. Ayaw kong paalipin sa church. Mga kapatid, bago ka pa dumalo sa iglesia, ay alipin ka na. Ang lahat ay alipin ng kasalanan. Ang purpose ng iglesia ay upang mamulat ang ating mga mata at paglingkuran natin ang tunay na dapat nating paglingkuran. Isa sa pinaka number 1 na palatandaan na tayo nalalapit na sa mga huling araw na sinasabi, ang mga tao ay maiibigin sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang pinaglilingkuran ng mga tao sa panahon ngayon ay ang kanilang sarili mga gusto. Higit pa sa salita ng Diyos. Nawa maunawa natin mga kapatid. Ngayon, kung ang lahat ay alipin ng kasalanan, sino ang dapat mong paglingkuran? Sarili ba o ang Diyos? Kaya nga kapatid, sa pagkakakilala sa iglesia, kung ikaw ay magpapasakop sa iglesia, unang-una mo nang pinaglingkuran ay ang Diyos. Sapagkat kinikilala mo ang salita ng Diyos. Halimbawa, sa panahon ngayon, sa ganito, ang lahat ay busy sa kaabalahan. Alam mo kapatid, naunawaan natin kung gaano tayo kasasama. O gaano ang lahat na naging makasalanan. Sinasabi ng mga nakaraan na busy tayo masyado. Wala tayong time sa church. Ngayon na meron ng tayong time, wala pa rin tayong time. Kasi mas inuuna natin ang mga gusto natin. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Ngayon, ang pinaka-purpose ng submission sa sarili natin sa church ay maging submitted tayo sa ating Diyos. Kaya nga sinasabi, if God's word is God's word, I must obey His word. Otherwise, kapag ako ay patuloy na sumasalungat sa salita ng Diyos, ipinapakita lamang na hindi ako nagpapasakop sa iglesia. Hindi ibig sabihin mga kapatid na ikaw ay dumadalo sa iglesia ay nagpapasakop na. Ang pinaka-spiritual meaning ng pagpapasakop ay kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga yung freedom na sinasabi, ng mga tao na ayaw nilang magpasakop sa iglesia sapagkat nakikialam ang iglesia sa sarili-sarili ng mga buhay. Mga kapatid, nawaunawaan natin na ang mga ngaral ay hindi nagsasalita ng sarili niyang salita. Kung tayo man ay nasasaktan sa salita ng Diyos, ay ang salita ng Diyos mismo ang tumutuwid sa atin. Kung tayo ay aalis, kung tayo ay hindi magpapasakop sa iglesia, hindi tayo magpapasakop sa Diyos. Kaya unang-unang puntos, dapat tayo magpasakop sa iglesia sapagkat ang iglesia ay sumusunod lamang. Ang tagapangaral ay may kaotoridad lamang, hindi hihigit sa salita ng Diyos. Dapat ito po ang ating bantayan mahigit sa bawat iglesia na ating dinadaluhan o sinasamahan o ating pinapakinggan. Sapagkat kung ano ang ating pinapakinggan, ito'y magiging tayo. Ang pinaka-purpose natin ay dapat ipamababa natin ang ating sarili. Kaya nga sa bautismo, ibinaba natin ang ating sarili. We submerge ourselves into the water. Hindi ito ibig sabihin lamang na water. We are baptized in Jesus Christ's name. So dapat magpasakop tayo to the degree na isubmit natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Pangalawang puntos mga kapatid, para maunawaan natin ang pagpapasakop. Ito ay controversial. Pagkatapos ni Apostle Paul na ilarawan ang church, ang kahalagahan ng church, pinakilala ni Apostol ang pagsasalarawan ng church sa pamamagitan ng pagsasalarawan ng pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ito yung pinakamahirap sa panahon ngayon. Kasi we are living in the world that is what we call this equality, feminist. So ibig sabihin, mas tinataas
ang mga kababayan. Nawa maging balanse tayo sa salita ng Diyos. Sa ating pagsaharan, malalaman natin na lahat tayo ay pantay-pantay. Pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Bakit kailangan mag-submit ang asawang babae sa asawang lalaki? Sapagkat kailangan ito sa pagkakaisa. Notice the word unity, pagkakaisa. Ibig sabihin, iisang diwa, iisang layunin, iisang papupuntaan. Kaya nga mapatid, isa siguro sa pinakalayunin ng pag-aasawa upang makita natin ang pagsunod. Ngayon, maunawaan natin. Sabi nga, we cannot have unity in our home without submission, especially in the family. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa kung walang magpapasakop sa isa't isa. Ngayon mga kapatid, isipin nyo na lamang sa pamilya kung marami ang masunod. Ang hirap siguro, no? Kaya nga pinag-uusapan dito, as the church, as the head of the church is Christ, so is husband is the head of his family. Ngayon, isa sa pinakalayunin ni Satan o ang kaaway ay sirain ang tao. Ngayon, kung matalino si Satan, which is sinasabi sa Biblia, he is cunning, sabihin mandaraya, tusok. Ang una niyang sisirain ay ang pamilya. Kasi kapag nasira ang pamilya, sira na rin ang lahat. Kaya pinag-usapan natin kanina nung bago tayo magsimula na ang pinakadahilan ay ang paging masuwayin ng mga ama at ina ng tahanan sa pagdi-disciple ng kanilang mga anak, pagbibigay ng pagmamahal at takot sa Diyos. Kaya nga, nasabi na, train the child where should go, and when he is old, he will never depart. Ngayon, paano natin i-disciple, paano natin ititrain ang ating mga anak kung ang ating asawa o tayo rin naman ay nagkakaroon ng bangayan sa bawat isa? Kaya nga, nawa maunawaan natin. Ang pinakapuntos natin sa pangalawang puntos is hindi lamang wives submit to your own husband. Kasi guilty na guilty. Maging ako noon, guilty na ini-stop ko ang salita ng Diyos to the point na meron akong i-emphasize na katuruan. Ngunit, kapag sinabi sa salita ng Diyos, wives submit to your own husband and husband love your wives, it is a complete sentence na sinasabi na bagamat ang asawang babae ay magsasubmit sa asawang lalaki, ang asawang lalaki naman ay dapat mahalin ang kanyang asawang babae. Yan ang pinaka-complete sentence na wives submit to your own husband. Kaya naman, kapag ito yung topic na papataas ang kilay ng mga kababaihan. Ngunit kapag tinuloy-tuloy niyo po ang ating salita ng Diyos, hindi lamang sinasabihan ng mga kababaihan na magpasakop sa sariling asawa, sinasabi rin sa salita ng Diyos sa mga kalalakihan na mahalin nila ang kanilang mga asawa. Ngayon, tuloy tayo. Mga kapatid, paano kung mayroon akong asawa na hindi nagpapasakop sa akin? Kaya nga kung titingnan natin sa Ephesians 5, para maunawaan natin ang ibig sabihin ng pagpapasakop, sinasabi rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, nang gaya sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Naunawaan natin ang ibig sabihin ng pangulo, ibig sabihin His word, authoritative His word. Kaya sinasabi, tatapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay ganoon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. So ibig sabihin, hindi lamang tinuturo ng salita ng Diyos na magpasakop sa kanilang asawang lalaki, tinuturo pa ng salita ng Diyos na magpasakop sa lahat ng bagay. Bakit? Upang magkaroon ng pagkakaisa. Pansin ninyo mga kapatid, nung kinasal ang babae at lalaki, sinasabi, and the two become one flesh. So hindi lamang ito yung pagiging yung symbolism.
Tinatawag in one flesh, in one spirit, in one decision, one in everything. Sapagkat mayroong nagpapasakop. Tuloy tayo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo. Umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So ibig sabihin mga kapatid, ang mga lalaki inuutusan sa salita ng Diyos na ibigin ang kanyang asawa gaya naman ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Note, nagkaroon ng comparison, gaya ng pag-ibig ng Panginoon Jesus. So, ibig sabihin, paano ba tayo inibig ng ating Panginoon Jesus? Alam ng ating Panginoon na tayo masama. Alam ng Panginoon na tayo mahina. At patuloy na nagkakasala nga. Subalit, ibinigay niya pa rin ang kanyang buhay bilang kapalit upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Gayon nire-required ng salita ng Diyos ang pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawa ay kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, iibigin ng lalaki ang kanyang asawa to the degree na kahit hindi ito magpasakop sa kanya. To the degree na kahit na maraming imperfection. To the degree na maraming mga, alam nyo mga kapatid, sinabi ko nung nakaraan, ang pag-ibig ay hindi ito dahil sa merong something kang nakitang maganda o kaaya-aya sa isang tao. Ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig, despite sa lahat ng imperfection, sa lahat ng mga pagkukulang, ay patuloy kang nagmamahal. Yun ang nire-required ng salita ng Diyos sa asawa. Ngayon mga kapatid, maunawaan natin ang magmahalan sa isa't isa ay tunay nga ang pagmamahal ay inuutos ng salita ng Diyos sa asawang lalaki. Sapagkat alam natin sa panahon ngayon na itong issue ng pagpapasakop ng babae sa asawa ay talaga namang hindi ayon sa lahat. Karamihan sa mga pamilya ngayon ay ang natagpuan na ang kanilang asawang babae hindi nagpapasakop. Pero hindi dapat i-insist ng asawang lalaki sa kanyang asawa ang pagpapasakop. So, ibig sabihin, paano niyo ito gagawin? Na magpasakop sa kanya ang kanyang asawa? Ipapakilala niya ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Maunawaan natin mga kapatid. Tinuturuan tayo sa salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng unity. Hindi lamang sa iglesia, maging sa ating mga sariling tahanan. Kasi kung hindi tayo united sa sarili nating tahanan, paano pa natin magagawang maging magkaisa sa iglesia? Maunawaan. Wag natin i-neglect yung pinaka-major details kung bakit tayo tinawag. Naalala ko noon, sinasabi, tinawag akong mangaral sa salita ng Diyos. Tinawag akong mangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, iba't ibang lahi. Mga kapatid, kung ikaw ay may asawa, bago ka tinawag ng Diyos para mangaral o ihayag ang salita ng Diyos, dapat mo muna itong ihayag sa buong mong pamilya. Huwag nating kalimutan. Kung mayroon kang pagmamahal sa iyong kapwa, dapat mas mayroon kang pagmamahal sa iyong pamilya, sa iyong asawa. So, ibig sabihin, ipakilala mo ang Panginoong Hesus. Ipakilala mo ang Panginoong Hesus na hindi mo ini-insist sa iyong asawa na magpasakop siya. Ipapakilala mo sa kanya na sa kabila ng kanyang hindi pagpapasakop sa iyo, ay magpatuloy ka pa rin sa pagmamahal. Nang sa ganun makikita ng babae, halimbawa, na ikaw talaga ay karapat-dapat. Kaya nga minsan naunawaan natin, meron ako na parang nabasa lang nun, how to tame a lion, how to tame the wild. Sinasabi, bigyan ng pagkain. Hindi mo pwedeng sabihin na magpasakop ang halimbawa sa isang aso, makasalubong ka. Ikaw, ako ang amo mo, kakabili mo pa lang sa aso, pero hindi talaga siya lumaki sa'yo. Ikaw ang amo mo, simula ngayon magpasakop, kakagatin ka. So, ibig sabihin, gawin mo, alagaan mo siya. Alagaan mo siya. Pakainin mo siya. Nang sa ganun, ang aso. Nang sa ganun,
ay mamahalin ka rin. Pakita mo ang pagmamahal at susuklian ka rin naman ang pagmamahal pabalik. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin na yung issue na ginagamit ang salita ng Diyos upang isabihin sa mga asawang babae na igiit ang pagpapasakop ay hindi biblical to the sense na pinutol. Hindi pinagpatuloy ang sinasabing salita ng Diyos. Pagamat ang mga babae ay inuutusan ng Diyos, sinutusan ng salita ng Diyos na magpasakop sa kanya-kanyang asawang lalaki. Inuutusan din naman ang salita ng Diyos na ang lalaki ay mahalin ang kanyang asawa. So, ibig sabihin ng mahalin ang kanyang asawa, magpasakop man sa iyo o hindi, magpapatuloy ka sa pagmamahal. Ngayon tuloy natin mga kapatid, tuloy tayo. Sinasabi sa Ephesians 5:26, upang kanyang pakabanalin ito, nalilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So, ibig sabihin, ang duty and responsibility ng asawang lalaki ay upang pakabanalin ang kanyang asawa at linisin sa pamamagitan ng paghugas ng tubig. So, ibig sabihin, ang headship ng lalaki is to disciple his wife, her wife, and his children. So, ibig sabihin, pag sinasabi natin discipleship to disciple, so ibig sabihin na hindi natin gagamitin ang salita ng Diyos para utusan sila maging under authority. So ibig sabihin, gamitin natin ang salita ng Diyos upang palalahanan sila ng pagmamahal. Kaya nga pag sinabing upang kanyang pakabanalin, ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So ibig sabihin, ang paghuhugas ng tubig ay may kinalaman sa Word of God. So ibig sabihin, para magkaroon tayo ng headship sa ating family, hindi ibig sabihin tayo dapat masusunod. Dapat natin ipangaral ang salita ng Diyos, higit sa lahat sa ating asawa at sa ating mga anak, bago tayo dumako sa ating mga kapwa. Ito yung pinaka-aspect ng tinatawag na submission. We must learn to submit first at home. Nang sa ganun, kapag natutunan mo na sa bahay, madali mo nang gawin sa labas. Isa sa kadahilanan kung bakit ang mga bata ay lumalaki masuwayin o walang galang ay dahil sa tahanan pa lamang ay hindi na naturuan ng pagpapasakop. Pagpapasakop sa authority na hindi ang lalaki ang dapat ng salita niya ay nasusunod, kundi nasusunod ang lalaking asawa, hindi dahil sa authority niya magsalita, kundi ang gamit niya ay salita ng Diyos. At pagkatapos nun, i-apply sa buhay. Isang tagapagturo ay hindi maaring maging produktibo sa kanyang pagtuturo kung ang kanyang salita ay hindi nakikita sa loob. Isa sa dahilan kung bakit ang mga padre de pamilya ay hindi maturuan ang mga anak o ang asawa sa pagsunod, sapagkat siya rin naman ay naging masuwain. So mga kapatid, maunawaan natin na ang pinaka-glory natin sa family ay maitaas ang ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita at ibabahagi din naman sa inyong mga asawa, mga kapatid. Siguro ito yung purpose ng quarantine, mga kapatid. Isa sa mga purpose ng quarantine. Bakit hindi tayo nakakadalo sa iglesia? Upang makilala natin sa basic. Umpisahan muna natin sa mga family member natin. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang pagsasama-sama at pagpupuri. Maunawaan natin yan. Ngayon, kung magpapasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, hindi dahil sa pinipilit siya, kundi dahil sa pagmamahal. Ngayon, kapag magpapasakop ang babae, susunod naman ang kanyang mga anak. Nang sa ganun, maituturing natin na iglesia ang bawat pamilya. Marami ako nakikitang post na we turn family into a church. Totoo yun, into the sense na nagkakaroon ba ito ng degree ng pagpapasakop. Kasi kung wala ang pagpapasakop sa pamilya, wala ka rin pagpupuri at worship sa Panginoon.
Kaya nga sinasabi na ang tunay na meaning ng worship is to live out the Word of God. Makita sa buhay natin ang tunay na ibig sabihin ng pagsunod. Kaya nga, nang sa ganun, ang bawat pamilya ay magiging iglesia. Turns out to be church because wife is submitting to his husband and husband is submitting to the church, which is the church is teaching only the Word of God, and comes that ang lahat ng kanyang mga anak ay susunod at magpapasakop din naman sa bawat isa. Itong pinakalunas ng lahat. Kung maturuan lamang ng bawat pamilya na magpasakop at magkaroon ng kapayapaan sa loob ng pamilya, malilimitahan na ang pagdami ng mga kaso ng mga kabataan ng masuwayi. Malilimitahan na ang pagdami ng kaso ng mga kabataan na nasasangkot sa maraming mga masasamang gawain, sapagkat sa simula pa lang hindi nila naramdaman ang pag-iibigan at kapayapaan sa loob ng pamilya. Pagkatapos noon, nahanap sila ng mga outlet kung saan sila magiging masaya. At imbis na ang tatay ang tagapagturo sa kanyang mga anak, ang mga anak ay naghahanap ng barkada o anumang mga outside resources para sila ay matulungan. Pagkatapos nun, magkakaroon ng kaguluhan na nagsimula sa sariling tahanan. Paano natin ito ma-address? Unang-una, pagpapasakop sa church na tinataas ang Panginoong Hesus. Pangalawa, pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Hindi dahil sa magaling ang kanyang asawa, hindi dahil sa kanyang mabuti ang kanyang asawa, kundi dahil ito ay inuutos ng salita ng Diyos. Ang kanyang pagpapasakop ay binibigyan niya ng kaluwalhatian hindi lamang ang kanyang asawa, kundi ang nagbigay ng kautusan na dapat siyang magpasakop. Nang sa ganun, sa kanyang pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, ibinibigay niya ang pagsamba sa Panginoon. Sa asawang lalaki naman, hindi ini-insist ang authority at gamitin ang salita ng Diyos upang sabihin, ikaw, babae, sinasabi ng salita ng Diyos magpasakop ka. Hindi. Sinasabi sa asawang lalaki na mahalin niya ang kanyang asawang babae sa pamamagitan, sa kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, inalay niya ang kanyang sarili sa kanyang iglesia. Ganun din naman ang asawang lalaki, ialay niya ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Sapagkat, dito tayo magtatapos, sapagkat ikaw at ang iyong asawa ay iisa. Maunawaan natin. Ang unity, ang pagpapasakop begins at home at pagkatapos sa church. Kabaliktaran, kung wala tayong hindi natin alam ang pagpapasakop, mauunawaan natin ito sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos upang magamot natin ang pamilya natin na nag-iikaos na konti na lamang ang diferensya ay magkakaroon na ng pagkakahiwalay. Uso na ngayon, huwag niyong hayaan mga kapatid na nakikinig sa umagang ito, huwag niyong hayaan na masira ang dakilang biyaya na binigay ng ating Panginoon sa atin, ang ating mga pamilya, ang ating asawa at ang ating mga anak. Bago natin iwin ang iba, bago natin pangaralan ng iba, dapat muna tayo tumayo sa bawat sarili nating mga pamilya upang ipangaral ang salita ng Diyos sa ating asawa at mga anak. Nang sa ganun, tuturuan natin ang ating mga anak at sila rin naman kapag sila na ay tumandaan at mag-asa, magkakaroon sila ng pagpapahalaga sa pamilya. Magkakaroon sila ng pagpapahalaga sa relasyon sapagkat alam nila na ang relasyon ay inuutos ng ating Panginoon at nasusulat sa kanyang salita. Kaya nga, as Christ loved the church and give Himself to
give His life to His church so as man love your wife as Christ loved the church. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng pagsamba. Hindi lamang sa pagtitipon natin na nalilimitahan sa panahon ngayon. Magkakaroon tayo ng tunay na pagsamba sapagkat sa tahanan paramang natin ay meron ng kapayapaan, meron ng pagmamahalan, meron ng pagpapatawaran sapagkat naging sentro nito ay ang salita ng Diyos. Kaya we can turn our family into a worship hall. We can turn our family like the Jews. Nawa mga kapatid, sa umagang ito yung pagtatapos ng month na pinag-uusapan natin ng Iglesia. Nawa marami tayong natututunan. Para ma-recap ko lahat yung sinabi ko kanina. Napaka-imposible na magkaroon ng pagkakaisa kung walang pagpapasako sa isa't isa. Yun ang pinaka-meaning nila. Kung may pagpapatuloy pa sa pagbabasa natin sa Ephesians 5, makikita mga alipin magpasakop sa kanilang Panginoon. Ibig sabihin, mga nananarbahuan, magpasakop kayo sa inyong mga boss. Hindi dahil sa sinusweldohan lamang kayo. Magpasakop kayo to the degree dahil sinabi ito ng Panginoon at ito'y nakakalugod sa Kanya. At pagkatapos nun, tayo naman ay magpapasakop sa gobyerno. Na anumang sabihin ng gobyerno tayo sumunod. Hindi dahil sa tinataas natin ang gobyerno sa panahon ngayon, tinataas natin ang Panginoon na nagsasabi na magpasakop tayo sa pamahalaan, mabuti man o masama. Kaya mga kapatid, unawaan natin na ang pinaka-establishmento o pinaka-organisasyon ay hindi mananatili kung wala ang salitang pagkakaisa. Kaya mga kapatid, God bless po, gamitin natin ang ating mga natututunan na ang pinakasentro nito ay huwag natin pabayaan ang ating pamilya. Kung magaling tayo sa ibang tao, magsalita na salita ng Diyos. Huwag nating kaligtaan na unang muna nating ibahagi ang salita ng Diyos at ipakita ang pinaka-actual na application nito sa ating mga asawa, sa ating anak, upang nang sa ganun, lumaki sila ng may takot sa Diyos. At nang kapag sila'y magpapamilya na, mapapalaki nila ang kanyang mga anak na may takot sa Diyos. Kailangan mga kapatid, God bless po sa lahat. Nawa ang pag-ibig ng Diyos, kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu ay lalong sumagana sa atin. Huwag natin kaligtaan, magbasa, manalangin, at sundin ang salita ng Diyos. Bago tayo tapos tayo manalangin, ang banal, tunay nga, ikay tapat. Ikay Diyos na tapat. Diyos na makapangyarihan. Diyos na nakakaunawa ng lahat ng bagay. Sa umagang ito, maraming salamat sa pagpapakilala mo sa tunay na layunin ng Iglesia. Na ang layunin ng Iglesia ay hindi lamang kami ay mabless sa pamamagitan ng inyong salita, kundi i-bless kami sa pamamagitan ng pagsunod din naman sa iyong salita. Nawa, Lord God, panalangin namin sa buong pamilya, ng buong pamilya namin, sa aming mga kapatiran at sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, na gamitin ang salita mo upang sila rin naman ay magtiwala. Maraming salamat, Panginoon, na isa-isa namin nakikita ang kabutihan sa mga nangyayari sa kapaligiran na hindi kami maaaring lumabas sa ating mga tahanan upang magamot ang anumang mga issue sa pamamagitan ng sa pamilya at gamutin mo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa inyo. I-bless niyo po ang pamilya ng bawat nagtitiwala sa inyo sa umaga na ito, na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng pag-iibigan. Tunay nga, ang layunin namin ay hindi lamang magkaroon ng mga anak na successful na nakapagtapos ng pag-aaral. Ang pinakalayunin namin, Lord God, nawa at ngayong linggo, na makakilala ang aming asawa, ang aming mga anak ay magkaroon ng relasyon sa inyo. Maraming salamat po, Lord God. Nawa ang mga sandaling ito, dinadalangin namin na sa inyong perfect timing, sa inyong kaparaan, alam po namin na ang lahat ay babalik sa dati.
Ngunit hanggang sa hindi pa bumabalik sa dati, ituro mo sa amin ang mga mabubuting bagay. Sa halip na tumingin kami sa negative, ituro mo sa amin ang mga bagay na dapat namin matutunan sa mga sitwasyon namin. Maraming salamat sa iyong salita. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming dadakilain, ikaw ang aming sasambahin. Ito ang aming handog at pasasalamat na ibinabalik sa iyo ang kapurihan, ang lahat ng gawain at ang pagtatagumpay nito ay sa iyo lamang, aming Panginoon. Sa iyo ang kapurihan. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless mga kapatid.